In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi. Kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pagdilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakikita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay?" Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang nagtuturo sa amin." At siya'y itinawalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki. Nang matagpuan niya ito, sumampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma, sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang isang lalaking ipinanganak na bulag na pinagaling ni Jesus. Hindi lang ito simpleng himala ng pisikal na pagaling. Ito ay simbolo ng pagbubukas ng mata ng kaluluwa. Sabi sa ikalawang pagbasa, "Dati kayo ay kadiliman, ngunit ngayon
kayo ay liwanag sa Panginoon. Maraming tao ngayon ang nakakita ang mata, pero bulag ang puso. May alam sa Diyos, pero sarado ang isip sa katotohanan. Ang mga Pariseo noon ay relihiyoso, pero hindi nila nakilala ang Mesiyas. Samantalang ang dating bulag ay unti-unting nakilala si Jesus hanggang sa siya ay sumampalataya at sumamba. Ipinapakita nito na ang tunay na liwanag ay nagmula kay Kristo. Halimbawa sa panahon ngayon, kung paano tayo minsan nagiging bulag sa espiritual. Una, kapag alam natin ang tama, pero hindi natin ginagawa. Halimbawa, alam natin na mahalaga ang misa, pero pinipili pa rin nating hindi magsimba. Pangalawa, kapag hinuhusgahan natin ang iba, tulad ng mga Pariseo na hinusgahan ang himala ni Jesus. Pangatlo, kapag mas pinapahalagahan natin ang tradisyon kaysa sa awa ng Diyos. Bilang Romano Katoliko, ang tama ang nating gawin ay magkumpisal ng regular. Dumalo sa banal na misa. Magdasal araw-araw. Magpatawad. Tumulong sa kapwa. Magbahagi ng salita ng Diyos. Ang Kwaresma ay panahon para buksan muli ang ating mga mata sa liwanag ni Kristo. Sa mga patutuon ng ating mga church fathers, si Saint Agustin of Hippo, sinabi niya, "The blind man represents humanity. Christ is the light that opens the eyes of faith." Ibig sabihin, tayong lahat ay bulag kung wala si Kristo. Si St. John Chrysostom naman, ayon sa kanya, the miracle shows that Christ is the creator, for he used clay as God did when forming a man. Ipinakita nito na si Jesus ay Diyos na may kapangyarihan na magbigay ng bagong buhay. Si Saint Irenaeus, ang paggaling ng bulag ay tanda na si Kristo ay dumating upang ibalik ang nawalang liwanag ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, lumapit po kami sa iyo na may pananampalataya at pagtitiwala. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa aming buhay at nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Hinihiling namin ang iyong kagalingan at habag sa lahat na may sakit, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipinagdarasal namin ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan,
Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakababasa, nakikinig at nanonood ng mensaheng ito na may dinaramdam sa katawan o kaluluwa. Ingatan mo ang lahat ng mga kaparian at patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kora paroko, Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Gabayan mo rin ang Pilipinas at ang aming pamahalaan upang mamuno ng may katotohanan at malasakit sa bayan. Ipinagdarasal din namin ang kapahingaan ng mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe Ferdinand, Pasita Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at lahat ng aming idinadalangin. Tanggapin mo sila sa inyong karian ng liwanag sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Birheng Maria, ang aming ina. Ilayo mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, panganib at kasamaan. Naway buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong katotohanan at mamuhay sa iyong liwanag. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!